partial. God is unconditional ang kanyang pag-ibig. Pero sa Quran, ang Diyos ay conditional, ang Diyos ay partial kung magmahal. Kaya ang papatunayan ko rito, maganda ang pamantayan ng Diyos sa Biblia. Taliwas sa pamantayan ng Diyos sa Quran. Dahil partial ang pag-ibig ng Diyos sa Quran. Samantalang ang pag-ibig ng Diyos sa Biblia ay impartial. Ayan, no? Bakit ko nasabi impartial? Pansinin niyo, mga kaibigan, ang Diyos ng Biblia. Nagsisisi. No? Pagka tinignan natin, pag-aaralan natin maayos, mula sa Genesis hanggang sa Apocalypse, makikita natin dito kung paano nagmahal ang Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinakita ninyo ang pamantayan ng Diyos sa Biblia? Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang ang sino man sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tanong. Bakit nga ba nagkasala ang tao? Dahil sa pagsuway sa kautusan. At sabi ni Ahmed Didat, no? Sa debate niya kay Josh McDowell doon sa Australia noong 1983, parang hindi pa pinanganak yung iba sa inyo doon. Ang diin nila ay tungkol sa kautusan ng Diyos, na masusunod ang kautusan ng Diyos at doon tayo maliligtas. At pansinin ninyo, ang doktrina ng Muslim, paano ka maliligtas? Righteousness by works. Samantalang sa Biblia ay righteousness by faith. Hindi mo kayang sundin ang kautusan ng Diyos at hindi yan ang tagapagligtas mo. Ang pamantayan ng Diyos ay para ka maligtas, sumampalataya ka kay Jesus Christ. Napansin ninyo? Bakit? Kasi ganito. Ito yung pamantayan ng Diyos, Ang tao kasi, yung puso niya, nung nagkasala siya, nagkaroon siya ng impluensya kay Satanas. Kaya nagkaroon ng yabang. Alam niyo yun? Pagka sumusunod ako sa kautusan nasunod ko kautusan. Yung mayabang. Ibang pamantayan ng Diyos. Hindi mo kayang sundin ang kautusan ng Diyos. Para masunod mo ang kautusan ng Diyos, yung pagsunod sa kautusan ng Diyos ay resulta ng iyong pananampalataya kay Jesus Cristo. Napansin ninyo? Malayo ang pamantayan ng Diyos sa Biblia sa pamantayan ng Diyos sa Quran. Sa pamantayan ng Diyos sa Quran, iba. God loves not the evildoers. God loves not the lawbreaker. God loves not the unmerciful. Pero sa Biblia, ang Diyos ay nagmamahal sa hindi mapagmahal. Ang Diyos ay nagmahal sa makasalanan. Ang Diyos ay mapagmahal sa mga walang turing, gumagawa ang paraan ng Diyos. Ito yung ipinapakita sa Biblia. Kaya ang challenge ko sa aking kaibigan, mamaya, sa pag-uusap natin ito, magpakita ka sa Biblia na maliligtas ang tao sa kautusan. Walang ganoon. Pero sa Quran, madalas mababasa natin, maliligtas ka sa kautusan. Hindi yan ang pamantayan ng Diyos. Dahil walang makakasunod sa kautusan ng Diyos. Wala. O ito, challenge ko kung bakit wala makakasunod. Dahil mismo si Muhammad, nababasa natin sa hadith, imamin at humingi siya ng tawad sa Diyos. Tama. Pero sa Biblia, sabi ni Jesus Christ, hinamon niya ang mga tao, sino sa inyo makakasumbat sa akin sa kasalanan? So ito ang ganito ang argumento. Ang Diyos ay perfect, ang tao ay imperfect. Si Muhammad imperfect, si Jesus Christ perfect. So para masunod mo o para maligtas ka, kailangan mo ang perfect sacrifice. Walang iba. Ang perfect sacrifice, walang iba kundi si Jesus Christ. Napansin niyo mga kaibigan? Ay malayo. Malayong-malayo ang pamantayan ng Diyos. Sa pamantayan ng Diyos sa Quran, ikinalulungkot ko, magiging mayabang ka lamang. Susunod ka sa kautusan ng Allah, maliligtas ka, magiging mayabang ka lamang. Pero sa pamantayan ng Diyos ng Biblia, hindi mo kaya sundin ang kautusan. Para masunod mo ang kautusan, kailangan mo sumampalataya kay Jesus Christ. Hindi natin dito pinag-uusapan kung isa ang Diyos, tatlo ang Diyos, maraming Diyos. Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, kung paano nagmamahal ang Diyos sa tao. Dito mo maiintindihan na ang Diyos ay nagmamahal sa tao. Bakit? Merong model Ang Diyos ba ng Quran, merong bang model? Wala.
Paano ko masasabing mabait ang Allah eh hindi ko nakita ang ugali ng Allah? Nakita ko ang kapangyarihan ng Allah, pero yung ugali ng Allah hindi ko nakita. Samantalang sa Diyos ng Biblia, nakita ko. Bakit? Nagkatawang tao eh. Di ba nakita ninyo? Basahin ko rito sa Hebreo, ganito ang pagkakasabi. Hebreo 3, ito ang pagkakasabi sa 3:16. Basahin ko mga kaibigan, na maganda ang pamantayan ng Diyos sa Biblia. Ito ang pagkakasabi sa Hebreo 3. Ito ang pagkakasabi, basahin ko ano? 16. Ito ang pagkakasabi. Sapagkat tayo'y naging kabahagi ni Kristo, kung ating iniaata matibay ang pasimula natin pagkakatiwala hanggang sa katapusan, sapagkat siya ang nagbigay ng halimbawa upang masunod natin ang kautusan dahil sa pag-ibig ni Kristo. Tinuloy mo yan? Para masunod natin ang kautusan, kailangan natin ang Kristo, ang perfect sacrifice. Ngayon ang tanong, meron bang makikita tayong mababasa sa Quran na si Muhammad ay perfect? Wala. Meron bang mababasa tayo sa hadith na si Muhammad ay perfect? Wala. Inamin mismo sa hadith, no? Katulad din, Shabir Ali, isang Muslim scholar, umamin talaga siya, walang mababasa. Walang mababasa. Bakit? Kasi si Muhammad humingi ng tawad sa Diyos. O di hindi perfect, pero wala tayong mababasa sa Biblia. Magbasa ka mula sa Mateo hanggang sa Apokalipsis na si Jesus Christ humingi ng tawad. So ang pamantayan ng Diyos ay kailangan tumingin tayo sa the perfect one. Sino ang perfect one? Walang iba kundi si Jesus Christ. Yun ang pamantayan ng Diyos. Maliwanag na malayong malayo ang pamantayan ng Diyos sa Biblia sa pamantayan ng Diyos sa Quran. Alam nyo, ganito lang yan, mag-isip kayo, maaaring iba sa inyo ay pwedeng pagtalunan ito, pero pag-uwi nyo sa bahay, pag-isipan ninyo to, talaga bang masusunod ko ang pautusan ng Diyos na dito lamang ako maliligtas? Hindi mo kaya sundin ang pautusan ng Diyos. Kahit sa mga Muslim, masunod mo man yan, sasablay at sasablay ka pa rin. Kahit yung mga ulama nila, kahit yung mga imam nila, nagkakaroon pa rin ng kasalanan. So mali ang pamantayan ng Diyos na Quran. Ilang minuto na ako. No? Ngayon, ang pinupunto natin dito ay ganito ang pagkakasabi sa Biblia. No? Na ang sabi rito sa Biblia, dahil sa pagsunod nila sa kanilang katuwiran, may sarili kasing katuwiran eh. Ang katuwiran ko ay dapat righteousness by works. Pero ang katuwiran ng Diyos ay righteousness by faith. Sa pamagitan ng pananampalataya lamang para maligtas ka, yun ang pamantayan ng Diyos. Hindi ka pwede maligtas sa righteousness by works. Sa pagsunod-sunod mong kautusan, hindi ka maliligtas yan. Gagawa ka ng kasalanan. Hindi mo kayang sumunod sa kautusan ng Diyos kung hindi ka titingin sa pamantayan ng Diyos. Maliwanag at lagi kong idinidiin, walang ibang magliligtas sa'yo, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na tagapagligtas, ganito ang pagkakasabi sa Tito 2:13, na hintayin niya umapala na pag-asa at pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Maliwanag, Diyos lamang ang righteous, Diyos lamang ang perfect. Ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao, dahil perfect siya, kailangan tumingin tayo kay Jesus Christ, the perfect sacrifice of God. Ito yung pinakamagandang pamantayan na nakita ko sa Biblia, na hindi ko nakita sa pamantayan ng Quran. Okay, hayag na ng ating brother Christian ang kanyang sharing of ideas tungkol sa pamantayan ng Diyos sa kaligtasan. Ngayon, dito sa ating brother Muslim, nailatag naman niya kanina kung paano nagsimula kanyang faith. Ang ating sharing of ideas ay hindi ito formal debate. Mamaya after pagkatapos ng tatlong tindigan na ito, pwede na magtanong ang mga audience. Sa kabilang panig, walang tanungan dito. Mag-share lang sila. Ngayon, pangatlong tindigan. Nailatag ng ating brother Christian ang kanyang pamantayan, walang iba kundi sa Jesucristo, ang kaligtasan. At nagbigay siya ng mga talata ayon dito sa Biblia. Kaya, ibibigay natin ang oras, timer sa ating brother Muslim
ang pagpapahayag tungkol sa pamantayan ng Diyos sa kaligtasan. O, ilalatag mo muna bago ka bumanas. Yun. Tama yun. Ilatag mo muna bro bago ka bumanas. O sige, matatapos ka, ano? Okay, bismillah. Saktong alas 10. Okay. Love. Saktong alas 10. Oh, bismillah. Katabayan tayo ng Allah sa palagian. Kailan pamantayan? Napakaganda ng isinare ng aking katunggali sa pakikipag-usap dito sa pananampalataya. Napakatotohanan. Kaya nagpresent ako, is dapat maging tama. Kung nakuha ninyo ang ibig ko sabihin, maging tama muna ang ating intensyon. Sino ba ang Diyos? Ngayon, ang ganda ng mga sinabi niya, pero pagdating, kung sino yung dapat kaligtasan na maglalagay sa ating kaligtasan, ito sumablay. Okay? So ngayon, nasabi niya, ano ba ano? Pamantayan. Hindi, yung Diyos sa Quran ay limited lang ang pagmamahal. No? Impartial. Impartial. Unconditional. Unconditional. Ito po ay kasinungalingan. Kasi mamaya magbabasa ako ng aya, tingnan po natin kung asan po yung partial at saka yung unconditional. Wala pong conditional to. Kasi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Tagalogin ko kasi Tagalog to, wala yung Arabic, no? Sinabi niya, ang Allah ang nagpaluwal sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong mga ina habang wala pa kayong nalalaman. Wala pa kayong nalalaman. At binigyan kayo ng pandinig. Binigyan kayo ng paningin upang kayo ay makaunawa. Binigyan tayo ng puso. So ganito, dahil mga nilatag niya yung kasalanan, no? Binigyan tayo ng mata upang makita natin kung ano yung tama at mali. Binigyan tayo ng pandinig upang makarinig tayo na kung tama at mali. At binigyan tayo ng puso upang maunawaan natin. Ngunit ang isip, binigyan din tayo upang makita natin kung ano ba ang katotohanan sa ating mga binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagayon man, tama ang brother, na si Prophet Muhammad naghingi raw ng kapatawaran sa Allah. Tama! Walang problema doon. Dahil, siya rin mismo sinabi niya. Sinabi niya, brother, sa kanyang hadith. Sabi niya, kullu bani Adam, khata. Ang ibig sabihin po ito, lahat ng angga ni Adam, nagkakamali, mistake. Ngunit, sabi pa niya, o khairal khata, taubatin. Ito po, at ang pinakamainam sa nagkakamali. Wow! Meron palang mainam sa nagkakamali. Ano po ito? Tauba. Repent! Humingi ka ng kapatawaran. So, sino tayo masasabi? At anong problema natin kung si Prophet Muhammad humingi ng kapatawaran? Dahil ang sabi ng Prophet Muhammad, wow! May best pala nagkakamali. Ano yung best, mga kapatid? Tauba! Repentance! Paghingi natin ng kapatawaran sa ating nagawang kasalanan, napaka-perfect ng turo ni Prophet Muhammad. Kaya kung meron man tayo sasabihin na si Prophet Muhammad ay nagkamali, tunay na hindi rin siya nagkamali sa kanyang ibinigay na hadith, mga paalala, salita niya. Meron ba tayong problema doon? Dahil lahat naman tayo, instinct natin sa ating puso at isipan na nagkakamali. Ang tanong dito, dahil ang ganda ng sinabi niya kanina, napakaganda. Pero, para sa akin, maganda. Pero yung pinaka-pundasyon, fundamental, dito po tayo hindi nagka-division. Kaya na, pinaliwanag ko, intention natin, dahil hindi pa ako naglatag ng katotohanan, pamantayan. Ngayon, maglatag man tayo. Okay, kasi nilatag ko kanina, tama ang intention natin. Sino ang sabihin, sambahin natin. Okay? So, inipresent ko kanina yon. Dahil ito pamantayan ng pamantayan ng kaligtasan. Ito yung ninabi ng Allah. Sabi niya, Hoy! Huwag sa kabila! Hoy! ang sabi ng Allah, para matiyak natin na nakasunod tayo sa pamantayan niya. O, tignan nyo. Kasi hindi pwede tayo masunod yung sarili natin. Kaya yung huling si Ayan sinabi ko, aparaita man, ulitin ko lang, aparaita man sa kada, ilahu hawa. Nakita nyo ba yung mga tao na ginawa nilang Panginoon
kanilang sarili. Ngunit sinabi ng Allah, may pamantayan siya. Ito po, pakinggan nating maigi. Dahil ang Allah ay just, rule, justice. O, kanyang batas ay makatarungan. Wala sino pumunta sa kanya dahil napakapantay, napakalinis, hindi napakalinaw. Sabi niya, Inna Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah, la yaghfiru. Sabi ng Allah, patotohanan, hindi patatawarin ng Allah. Ito po, ang nagbibigay sa kanya ng pagtatambal, la yaghfiru, ay yusraka bihi. Yusrik, nagtatambal sa kanya. Ngunit dahil sa dakilang ala, wayagfiru maduna dalika lima yasya. Ang sabi niya, ngunit ang lahat ng kasalanan ng aking mga alipin ay patatawarin ko. Basta kanyang nilais, dalika lima yasya. Dalika lima yasya. Wa may yusrik billahi, faqad iftara ithman adhim. At sino man nagbigay ng pagtatambal sa kanya. Nag-request siya ang moderator. Bigyan mo daw ng yung aya, bigyan mo ng talatak. Oo, ayusin mo para maliwanag. Alin, baka may kasi masyadong sensitive siya. Malalim yan eh. Kung saan daw nakaya kasi hindi naman ang pamilya kung ano-ano yung kung saan na-imbral ba siya o ano-ano. Tama. Hindi naman yan ang usapan namin eh. Pero walang problema, may ustad tayo, may alim tayo na memorize nila ang Quran, insyaAllah. Okay, tuloy mo lang ang share of... Sige, tuloy. Ano ka pa? 4 minutes. Tsaka wala naman sa alin eh. 4 minutes. After So, ibig sabihin, funding. teka, yung oras ko naman. 4 minutes pa, 4 minutes. 4 minutes pa. Eh, okay lang, cut Okay. naman yan. Okay. 4 minutes. Kasi yung adrenaline nawala. Kasi balik natin. Yung emotion. Okay, Ganda go. ng deliver. Huwag ganun. Para pinapantay lahat. Maganda yung shiner niya. Pero mas maganda lalo ang Islam. O ganito, nililinaw natin ang Allah. Sabi niya, O may restrict billahi pakaditra itman nadim. At sino nga nagbibigay ng pagtatambal? Tunay na sila ay napakalayo. Ano? At sila ay mga higaw. Adima. So, yung pong pamantayan, meron pala, kung titignan natin, ang kanyang nilikha ay may kasalanan na hindi patatawarin. Ano po yan? Sa aming mga Muslim sa buong mundo, pati na ang mga propeta, alam nila. Okay, salam. 3 minutes. Alam nila ang kasalanan hindi papatawarin. Ano po yun? Isang words lang sa Arabic. Shirk. Shirk. Ano po yung shirk? Ito po ay pagtatambal sa tao Tagalog sa atin. Baka hindi pa nagkinaintindihan. So, ibig sabihin, elaborate lang natin pagtatambal. Ito po yung may kinilala pa tayong ibang Diyos, maliban sa Allah. May kinilala tayong mediator, tagapamagitan. Naniniwala kami sa pamamagitan, pero hindi pwedeng mamagitan. Ang katuruan lamang ang mamagitan. Sundin yung turo para maligtas. Pero yung mga nanalangin tayo para dumating pa sa kanyang panalangin, mali. Naniniwala tayo sa mga sa pare na magsusumbong tayo ng kasalanan. Pwede naman dumiretso ng diretso. Meron pa tayo mga iba-ibang image. So yun po ang tinatawag na shirk, pagtatambal. Okay. Dahil nga po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nililinaw niya, hindi niya binibigyan ng batas ang kanya nilikha na magbubuluhan kasi siya ang perfect. At ang kanyang batas perfect, sinanggat ng propeta, perfect din nila yung pinangaral at itinuro. Hindi sila nagkamali, pati na si Jesus. Okay. Sabi ng Allah, Kul ya ibadi. Okay, maganda itong Kul ya ibadi. Sabi niyang Allah, o kayo mga alipin ko. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Nasa inyo lahat ng mga nagkakasala sa inyong sarili. Kayo mga alipin ko, mga nagkakasala sa inyong sarili. Mga nakagawa ng labag sa inyong ginagawang sarili sa kapwa nyo. La taqanatur min rahmatillah. Don't lose your hope. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Allahu Akbar. Sabi na nga na, nagkamali ka na ng marami. Huwag kang mawala ng pag-asa. Inna Allah yaghfiru dunuba jami'a. Ang lahat ay pinapatawad ng Allah ang kanyang kasalanan. Lahat. Lahat ng kasalanan patatawarin niya. Lahat ng tao, lahat ng nilalang niya. Innahu huwa ghafurur rahim. Dahil ang Allah
ang maawain, ang pinakamahabagin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! So, nasaan po yung natin hindi dyan? Okay, time. Takbir! Nailatag niya. Okay, sa panig ng ating brother Muslim, nakadalawang tayo na po ito. At sa ikatlong tayo, mamaya pagkatapos ng ating brother Christian, pwede na kayo magtanong. Kasi Sa panig ng brother Muslim, na ipahayag niya, na ipaliwanag niya, na ang pamantayan ng kaligtasan ng Diyos, kaligtasan ay ang aya, ang pagbabasa sa Quran, at ang huwag mawalan ng pag-asa sa kay Allah. Kaya, yun ang kanyang paliwanag. Ngayon, hintayin natin ang paliwanag sa ikalawang tayo ng ating brother Christian na ipapaliwanag niya ngayon ang kanyang pamantayan ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Okay. Saktong alas 10 ito ha. Matatapos ka ng 10:10. Game. Ay, hindi ko Okay. Napansin ko yung kanina, yung argumento niya kanina tungkol sa contention ko na si Muhammad ay humingi ng tawad. So, inano lang niya yung pinrove lang niya yung sinabi ko. So, makapansin niyo mga tagapakinig. So dito natin makikita, kailangan dito lawakan lang natin yung pangunawa natin. Ang pag-aaralan natin dito walang iba kundi yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang titingnan natin dito, hindi yung kung ano-ano mga kautusan na yan. Ang titingnan natin dito, yung kung paano maunawaan natin yung sinasabing impartial at unconditional, yung love ng Diyos. Na dinidiin ko kanina na ang Diyos ng Biblia, ng Quran, conditional, partial. Yun yung dinidiin ko kanina. Ngayon, meron siyang pinunto rito tungkol dyan sa kautusan na yan na dito ka maliligtas. Sa totoo lang, ganito lang yan. Yung doktrina ng Muslim, walang pinagkaiba sa doktrina ng Manichaeism yun eh. Si Mani, nagtayo ng reliyon, naging Manichaeism. Ang turo niya ay isa lamang ang dapat sambahin. Ang Diyos lamang, nag-iisang Diyos. Tapos sinabi din niya na siya yung last prophet. At meron din siyang last revelation, ang kanyang aklat. Si Mani ay nabuhay bago pa si Muhammad. Sa tingin ninyo, sino ang gagaya? Si Muhammad o si Mani? Ikaw. Nasa historian. Pag-aralan ninyo yan. Diba? Ngayon, meron pang isa doktrina sa Hinduism. Sumunod ka lamang sa kautusan, maliligtas ka. O wala pagkakaiba. Ang doktrina ng Muslim at ng Hindu. Sumunod ka sa kautusan, maliligtas ka. So, nakita natin, ang doktrina ng Muslim ay katulad din ng doktrina ng pagan teachings. Nakuha ninyo mga kaibigan? Pero iba, unique ang doktrina ng Biblia. Ang Diyos ay perfect. Ang Diyos ay holy. At hindi mo kayang tumbasan ang pagkabanalan ng Diyos. Para maging banal ka, kinakailangan mong tanggapin ang katuwiran ng Diyos, hindi ang katuwiran mo. Ang katuwiran mo ay masunod ang kautusan ng Diyos. Ang katuwiran mo ay righteousness by works. Ang katuwiran ng Diyos ay righteousness by faith. At hindi mo kayang sundin ang kautusan ng Diyos. Pansinin niyo si Muhammad na lang, oh. Di ba? Nagkasala, humingi ng tawad. Oh, hindi perfect. Walang perfect na tao. At sinabi mo rin yan sa hadith kanina, mula kay Adan hanggang sa ating panahon ngayon, ang mga tao ay nagkasala. So eto na nga ang revelation ng Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Perfect siya. Nagkatawang tao siya, kailangan makita sa kanyang ugali ang perfect. Paano tayo maligtas? Sundin natin ang pamantayan ng Diyos. Ano ang pamantayan ng Diyos? Ganito ang pamantayan ng Diyos sa unang Timoteo. Ganito ang pagkakasabi sa unang Timoteo 2:5, no? Ito ang pagkakasabi 2:5 ng unang Timoteo. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos para maligtas ka. At na ating
Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, walang iba kundi ang taong si Jesucristo. Ito yung perfect sacrifice. Perfect model. Di ba sabi ni Jesus Christ, challenge ka ni Jesus Christ sa 5:48 ng Mateo, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ngayon, paano ako magiging perfect kung wala akong tinitingnan na perfect? Paano ako makakasunod sa kautusan kung wala akong tinitingnan na model? Sino ang model? Walang model eh. Ang Allah hindi naman bumaba dito sa sa daigdig. Walang bumaba. Wala tayo nakitang magandang pag-uugali. Sasabihin natin ang Diyos na si Jehovah o na si Allah ay transcendence? Transcendence siya. Pero ang tanong, ang challenge ay, gusto ko makita yung ugali ng Allah. Hindi ko nakita eh. Pero sa Biblia, nakita ko ang ugali ng Diyos. Walang iba kundi sa katauhan ni Jesus Christ. Para maligtas tayo, walang ibang magliligtas. Ang daigdig ay mapapahamak. Delikado ang mangyari sa daigdig. Dahil lahat tayo ay makasalanan, hindi natin kaya sumunod sa kautusan para maligtas tayo. Jesus Christ. Ito ang pinakamagandang kaligtasan. Ito yung pinakamagandang model na ating pupuntahan, na ating tatanggapin. Para maligtas tayo, walang iba, tanggapin natin si Jesus Christ na siyang may ibig, na ang lahat ng tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Para malaman mo ang katotohanan, isipin mo, kaibigan, walang ibang banal, walang ibang perfect, ang Diyos lamang. Hindi mo kaya sumunod sa kautusan. Perfect ang kautusan ng Diyos. Ngayon sasabihin mo, maliligtas ako ba sa pamagitan ng righteousness by works? Hindi. Si Muhammad nga nagkasala eh. Humingi ka ng tawad eh. Nasa history yan, nasa hadith yan, nasa Quran yan. Pero sa Biblia, challenge ni Jesus Christ, sino sa inyo ang makakasumbat sa akin sa kasalanan? Wala kahit isa. Yun ang perfect. So ang gagawin natin para maligtas tayo, kailangan pala natin sampalatayanan na ang personal savior natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Ito ang tamang kaligtasan. Ito yung tamang pamantayan na binabanggit, walang iba kundi ng Biblia. Pansinin nyo mga kaibigan. Pansinin nyo mga kaibigan. Mamaya, pagka naghiwa-hiwalay tayo, tanungin mo sarili mo, talaga bang masusunod ko ng perfect ang kautusan ng Diyos? Kahit ito, hindi niya masusunod. Si Muhammad nga nagkasala, humingi nga ng tawad eh. Walang makakasunod. Wala. So para maligtas ka, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. Siya yung perfect example. Ganito ang pagkakasabi sa unang Pedro, no? Ganito ang pagkakasabi sa unang Pedro 1:21. Ito ang pagkakasabi, no? Ito ang pagkakasabi sa sa 1:21 hanggang 20 ng sapagkat sa ganitong bagay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagtiis dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Walang good example na ibinigay si Muhammad. At hindi nga siya perfect eh. Pero si Jesus Christ, nagbigay siya ng halimbawa. Saan natin mababasa? Sa unang Pedro 1:21. No? Sapagkat sa ganitong bagay ay nagbata siya na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo mga sinunod sa mga hakbang niya, na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So model siya. Mga kaibigan, pag-isipan nyo ito ngayong gabi bago kayo umuwi. Ano ba ang pamantayan? Ang tamang pamantayan? Pamantayan ng Quran o pamantayan ng Biblia? Ang pamantayan ng Biblia ay kailangan tumingin ka sa perfect, sa model, sa walang kasalanan. Walang iba kundi sa Diyos. Walang, sabi sa Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi nakaubos sa kaluwalhatian ng Diyos sa 6:23 ng Roma. Pero para maligtas tayo, kinakailangan natin tumingin sa the perfect one, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya ang challenge ko sa inyo, pag-isipan ninyo yan. Dahil si Muhammad nagkasala, si Muhammad humingi ng tawad. So, wala. Mahirap. Mahirap ang righteousness by works. Yung katuwiran ayon sa gawa, mahirap yon. Ang tama ay katuwiran ayon sa pananampalataya. Ito ang dapat maunawaan natin mga kaibigan. Nung nagkasala ang tao, nung napahiwalay ang tao sa Diyos,
ang ginawa ni Satanas. Sinabi niya, hindi mo kaya sundin ang kautusan ng Diyos. Tama yon. Talagang hindi talaga kaya sundin ang kautusan ng Diyos. Pero sa pamagitan ni Jesus Christ, pagka meron ka ng personal Savior, doon mo na lamang masusunod ang kautusan ng Diyos. Mga kaibigan, pag-isipan niyo ito. Tanungin niyo sarili niyo, talaga bang nasunod ko ang kautusan ng Allah? Hindi. Nanood ka nga ng mga, kung ano-ano mga masasamang gawain dyan eh. May ginawa ka nga kanina lang eh. Nakasala ka, kaibigan. Ba't ikaw? Hindi mo kaya. Kaya nga kailangan ko si Jesus Christ eh. Kasi nagkakasala din ako eh. Ay, brother. Okay, sa Tanungin ko na daw. Sa panig ng ating... Ito, wala lang tayong personalan ha. Hindi, kanina ka pa nga nang gigiba. Sharing nang gigiba ka. Hanggang ganun, gigiba. Excuse me. Sharing gibahan. Oy, audience. Hindi ka talaga nag-iisip. Kami... Gusto mo? Sige, sige, pagbigyan mo ako. Debate tayo ha. Adyan na natin. Mamaya na kayo singit kasi maganda ang amin Professional. Okay kami o di ba okay naman tayo? Sandali. Sharing usapan ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, walang gibahan. Ang gigibahan. Wag mo na. Wala naman kami personalan. Ang ginigiba lang namin doktrina. Okay. Doktrina lang ginigiba natin. Hindi tayo na sharing. Paliwanagan. Gigibahan. Stop. Kasi nagkaroon tayo ng maayos na usapan dito. Pinapaliwanag natin Huwag ka magulo, bro. ang stereotype yan. Makinig ka. Excuse me sa mga audience ha. Makinig ka na lang. Excuse me sa mga audience ha. Nanggugulo kasi siya. Mamaya pa kayong... Pinakaya ka, bro. Makinig ka na lang. Sandali. Pinagigiba mo. Okay, tahimik na. Okay, Kasi ikaw ang magiga. meron lang kasi nakikialam na kapanalig nyo rito, kaya dapat respeto lang. Wag lang ka. Hintayin natin ang paliwanag. Ngayon, kung di kayo marunong rumespeto, sumunod sa rules natin, magkakaroon tayo ng kasiraan. Dito sa pangalawang tindig nyo na to, pangalawang tindig, pangatlo, Muslim, pangalawang tindig ang ating brother Christian, sa ikatlong tindig ng ating brother Muslim. Bibigyan natin ng advice ayon sa ating timers, Brother Omar, isang Muslim din ito, pero neutral kami. Ako isang Katoliko, at ito ay Methodist, Baptista, Christian, Muslim, Brother Muslim. Neutral kami, pero sana pakiusap sa mga audience, kumahimik lang muna kayo dahil ito ay pag-aaral tungkol sa sharing of ideas ng pananampalataya ng Kristiyano, ng Muslim, tungkol sa topic na pamantayan ng Diyos sa kaligtasan ni alaman o Kristo. Ngayon, sa ikatlong pagtitindig ng ating brother Muslim, hinihingi namin na sana'y bumaba na ito sa 5 minuto. Hindi, walang problema sa gibahan. Tuloy ang pagpapaliwanag kasi ang tuloy, papayag ba kayo, brother Muslim, kung 5 minutes na lang? 5 minutes talaga yun ang usapan. Kasi para bumaba na. Dali lang, may pangatlong tindig pa siya. Okay, ikatlong tindig ninyo, open forum, pwede magtanong ang audience. Okay, or ang timer. Okay. 5 minutes ha. Matatapos ka na 10:20. 10:20. Okay, bismillah. Okay, kasi ang naging tema, walang tanungan. Kaya kung nakikita nyo, hindi kami nagtatanong. Nagpipresent lang. Pero, yung present ko, ako doble pa nga eh. Sabi mo ng Arabic, Tagalogin ko. Samantala kayo, Tagalog lang. Laborate siya ng elaborate. Wala namang katibayan. Ngayon, ang sabi niya, sino tayo di makapag sunod sa pamantayan ng Diyos? Brother, anong mapaulit-ulit ka? Wala man dapat makasunod sa pamantayan dahil Diyos siya, pero meron siyang batas. Wala ka namang ipinaliwanag na batas ng Diyos na malinaw na susundin natin kung yun nga ang batas ng Diyos. Wala naman kami naliwanagan sa'yo. Puro ka lang pag-aasok ka sa Propeta Muhammad, humingi ng kasal. Anong problema? Sinabi ko nga, nagkasala siya. Pinatunayan niya. Ang lahat ng angka ni Adan, siya mismo nagsabi, nagkamali. Ano sabi mo? Yung good example, maghanap tayo ng good example. Meron po. Ito po sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala
mabubuting pag-uugali. Nasa sugo! So, ibig sabihin, sabi mo kayo na kay Jesus, ang kabutihan, sususun tayo. Eh, sinabi ng Allah, lahat ng sugo, lalo na si Propeta Muhammad, dahil siyang sinabihan ng Quran, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang huling kapahayagan, nasa sugo ng Allah ang pinaka best example. Ito po ang best example na minsan nakakita natin sa ugali ni Prophet Muhammad kasi nagkakaproblema tayo. Minsan sa Propeta Muhammad pangyayari, pupunta siya sa moske at sa kanya ay magdadasal. Dahil ang mga Muslim, para sa inyong kaalaman, 5 times a day nagdasala ang mga Muslim sa buong maghapon, sa buong araw. At sa pagpunta niya sa moske, merong nagagalit na musyrik, babae. Anong ginagawa ng babae? Pagdadaan na siya, itatapon sa kanya yung basura. So pagtapon ng basura sa kanya, nakita ni Prophet Muhammad dahil nga musyrik, dahil ligaw, dahil nasa sugo nga ng Allah, ang pinakamagandang example ng pagmamarisa ng ugali, ang ginagawa ng Propeta Muhammad, pulutin niya yung itinapon sa kanyang kalat at ilalagay niya sa isang sisidlan upang malinis. So, ilang beses na ginawa ng babae yun? 3 beses tuwing magdadaan at magdadasal. Ang intensyon ng propet may magdadasal. So, itatapon na naman sa kanya ang basura. Sa pangapat na pangyayari, dumaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang linis ng daan. So, ibig sabihin, ang nakita niya ang linis, nagtaka siya. So, pagkatapos niya magdasal, kinausap niya ang kanyang kumpanyon. Hindi ko ata napansin yung babae na nagtatapos palagi ng basura. Ang sabi ng kumpanyon, nabalitaan namin, propeta ng Allah, na siya ay nagkaroon ng malubhang sakit. So nagkasakit. Bayang ginawa ng propeta, pinawag niya kanya kasama, halika puntahan natin. At bisitahin natin at kamustahin natin. At siya ay pinuntahan ng propeta Muhammad, kinamusta at pinaliwanagan ng Islam. Inang, kamusta na kayo? So, ang dalawran, kahit na ganun ang ginawa sa Prophet Muhammad, ipinakita pa rin niya kanya yung good example. Kita niyo ugali ng Propeta Muhammad, isa lang yan sa mga napakagandang ugali at napakarami pang ugali na mismo sa pananalita pala nagmumuslimin tao. Kasi nga wisdom. At napakarami sa hadith. So, isa lang maibigay natin niya kasi maubos naman ang oras ko. So, kay Jesus alayhi salam, anong kagandahan naman meron sa meron din. Pero hindi yung kailangan. Narinig sa akin na sinuligsa ko si Jesus. Na si Jesus ay ganito, si Jesus ay gano'n. Hindi wala. Kasi nga, hindi kami magiging isang tunay na Muslim kung hindi namin susundin kagayahin si Jesus alayhi wasallam. Ito lang pagkakaiba Pag ang Kristiyano na sumusunod kay Jesus, sasabi niya, Jesus. Samantalang kaming mga Muslim. Sino ba talaga sumusunod? Pag nabanggit namin ang pangalan ni Jesus, Jesus, alayhi wasallam, sinusundan namin ng alayhi wasallam. So, kanya nawa ang kapayapaan. So, ibig sabihin, may paggalang. Hindi, Jesus, Jesus, Jesus. Samantalang kami, pag sinabi namin, nabanggit namin ang mga propeta, sinasabi namin ang kapayapaan. Mapasa kanyang kabutihan. Alayhi wasallam. Hindi ba napapansin? Samantalang kami, si Jesus kami ng Jesus. Si Jesus ay anak ng Diyos. Asa yung paggalang? Tignan yung pagkakaiba lang at teaching. So anyway, kung hindi man matapos ang aking napakaganda, okay, inaano ko siya, ang ganda ng presenta niya. Pero, ang sinasabi natin kanina, hindi naman tayo nag-uusap na makakapantay pa tayo sa pamantayan doon. Maliwanag naman sa atin, hindi tayo magkakapantay sa ano. Ang kailangan lang, masunod natin batas niya para maligtas. Wala naman siya nailatag. Anong batas ba ng Biblia na sinasabi para makatiyak tayo tamang pamantayan na kaligtasan. Samantalang kanina, sinabi natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Inna lahat dunuba jamian. Lahat ng kasalanan ipagkatawarin ko. Yun ang kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yun ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. At ito pa ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, tandaan natin ito mga kapatid. Mga kapatid, sabi niya maiwan. Huwag kayo maiwan na wala kayong kaalaman. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilapit mo lang sa malapit. Ang sabi niya, so ganito po ang sabi niya, o kayong mga tao, halika kayo sa aking paraiso. Ustad, ano sa Arabic, nakalimutan ko lang siya. Jamil. Inibita ko kayo sa Darussalam. Darussalam. Yung kapirasong aya. Ayun na yun,
So yun ang sabi na, halika kayo mga tao at inimbitahan ko kayo sa paraiso. Yun po ang sabi niya sa banal na Quran. So, ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanya nilikhan ay inimbita sa paraiso. Kasi, tama naman na merong impyerno dahil sa mga tao na hindi sumunod sa kanya. Di ba ganun yun? Napakaliwanag. Na ang Allah ay nag-imbita sa kanya paraiso, pero may batas siya, may pamantayan. Si pastor, si brother, wala ako nakitang pamantayan ng batas na gusto niyang ipaliwanag. Kung hindi ang pinakita niya, yung magkasala ang Prophet Muhammad. Wala nga kasalanan ang Prophet Muhammad. Walang bias yan. O sige, katanungan na tayo. Hindi pa. Kasi tapos ka na sa panig ng brother Muslim, tapos na ang third. Hindi pa. Pangatlo pa lang yun ngayon. Kaya pagkatapos na magpaliwanag ngayon, pwede na magtanong ang mga audience kung meron ba kayo natutunan sa sharing of ideas ng dalawang pananampalataya, Muslim at Kristiyano. Dito, sa ating sharing of ideas, ito ang tinatawag na upgrade of the kaya, maging tahimik naman tayo, maging magalang naman tayo sa nagpapaliwanagan dito. Malay nyo, kayo rin, balang araw, makapag-share dito. Open naman para sa lahat. Kaya dito, bibigyan natin ng 5 minuto sa Brother Christian. Kanyang ikatlong pagtatayo at pagpaliwanag tungkol dito sa pamantayan ng Diyos para sa kaligtasan. Ayon dito sa ating Brother Christian. Okay, brother? Ang Allah nag-imbita sa inyo sa paraiso. Wallahu yadaw ila daris salam. Pumasok lang ako sa conclusion. Conclusion ko. Ang nakita natin, nalikong ko yung mga argumento ko, na itinayo ko na walang ibang pamantayan o hindi tayo maliligtas. Kailangan maligtas tayo sa pamagitan lamang ng pamantayan ng Diyos. So ipinakita ng ating kaibigan yung pamantayan ng Diyos para maligtas sila. Yun nga, kita naman ninyo. At ipinakita ko naman sa inyo mga kaibigan ang pamantayan ng Diyos para maligtas tayo sa Biblia. Ganito ang pagkakasabi sa Hebreo chapter 9 verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Tandaan ninyo, walang dungis. Perfect. Pag sinabing perfect, wholeness, completeness. Nagbigay siya ng argumento kanina yung kay Prophet Muhammad o kay Muhammad na tungkol dun sa good example. Pero wala akong narinig na perfect. Iba yung good example sa perfect. Pwede naman tayo maging good example eh. Ikaw pwede ka maging good example, pero hindi ka pwede maging perfect. So para maging perfect ka, katulad ni Jesus Christ sa 5:48 ng Mateo, be perfect as your Father in heaven is perfect, kailangan sundin dito sa Hebreo 9:14 na siyang walang dungis. Walang dungis ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos para maligtas sa pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. So ang punto mga kaibigan na binasa ko rito sa Hebreo, no? Para matubos tayo, kinakailangan natin tumingin sa walang iba kundi kay Jesus Christ na walang dungis. Ganito ang pagkakasabi sa Hebreo 2, namasdan natin si Jesucristo at gumawa at sumakdal, no, ng ating pananampalataya. So para maging perfect, pagmamasdan mo si Jesus Christ. Nakakalito ba? Wala raw akong argumentong itinatayo. Ito nga ang pamantayan. Titingin ka kay Jesus Christ. Kasi pag tumingin ka sa sarili mo, ang tawag dyan good works, righteousness by works. Pero pag tumingin ka kay Jesus Christ, righteousness by faith yun, righteousness by Christ. Ito yung pamantayan ng Diyos para
maligtas ka. Dahil ako, hindi ko kayang sumunod sa kautusan. Ano ang dapat gawin para maligtas tayo? Sundin ang pamantayan ng Diyos. Ano ang pamantayan ng Diyos? Na pagmasdan natin si Jesus, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya upang mga ligtas tayong lahat. Ulul. Ayun, ang sinasabi sa Hebreyo. Tumbok, di ba? Tumbok yung binabanggit ko. Eto yon mga kaibigan. Wala tayong paligoy-ligoy dito. Mahirap sumunod sa kautusan ng Diyos. Napakahirap. Mismong si Muhammad, aminado kayo, humingi ng tawad. O hindi rin siya perfect. So para maging perfect tayo, katulad ng binabanggit ni Jesus Christ sa 5:48 ng Mateo, pagmamasdan natin si Jesus Christ. Mga kaibigan, science ko yan sa inyo. Talaga bang masusunod niyo ang kautusan? Hindi. Hindi niyo masusunod ang kautusan ng Diyos. Mahirap. Ang napakarami pa naman ninyong kautusan sa mga Muslim. Ang daming kautusan diyan. So para maligtas tayo, kailangan natin si Jesus Christ. Ito ang great sacrifice. Ito yung perfect sacrifice na dapat nating pagtuunan ng pansin. Alam niyo mga kaibigan, Hindi pa paintulot. napakaganda ng challenge sa atin na sinasabi dito sa Biblia. Tapos mo na. No? Ang punto, ang sinasabi ritong pagmasda natin, hindi ito yung titingnan mo lang. Ang sinasabi ritong pagmamasda natin, pag-aaralan mo ang karakter ni Jesus. Di ba mabait ang Diyos? Di ba holy ang Diyos? Si Jesus Christ sa Bible ay holy. Si Jesus Christ sa Bible ay Diyos. Pag-aaralan mo ang ugali ng Diyos. Nagkatawang tao kasi ang Diyos. Ito ang model, ito ang tingnan natin, ito yung pag-aralan natin, ang buhay ng ating Panginoon. Okay. Yung perfect sacrifice. Okay. Ako na magtanong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa panig ng Muslim, unang-una, huwag ka muna itong mag-alis Marami ka natin sa'yo. sa mga Kristiyano, yung mga nakinig sa lahat, siguro naintindihan ninyo kung anong topic nilang sharing, yung pamantayan. Pinagsimulan natin. Kung anong sinabi ng Kristiyano, yun din ang tatanungin ng Muslim. At kung anong sinabi ng Muslim, doon din magtatanong ng Kristiyano. base din doon. At ang unang magtatanong ito, atat pa kapatid namin na Muslim. Ako muna! Kritika muna! Ang itatanong mo, huwag yung kabastusan na hindi ito pa ituluban. Kabastusan niya, bastos yung Biblia mo, pero hindi kabastusan dyan itatanong ko. Magkabulan pa lang eh. Qualified nila natin to. O, qualified ka raw sa itatanong. Hindi pwede. Wala na. Hindi ako nakapagsasabi yan. Kasi ginagalang nila yan. Qualified ka nakura natin eh. Qualified ka na. Qualified ka. Respetuhan natin na to, no? Ano ka ba, Muslim? Ito na magkatanong. Hindi, ako muna. Sige. Ito na si Ano itatanong mo? Ako bilahin mo sa itanong Rogel. Sandali lang ha. Sinasabi mo lahat yung sinabi mo lahat kanina, walang tumama. Pero ito yung tanong ko. Anong tanong? Ang Diyos, perfecto. Alam niyo yung mga darating, alam niyo ang mangyayari, kinadar niya ng lahat. Anong tanong? Ang tatanong mo. Bakit nagsisi yung Diyos sa Biblia? Sagot. Bakit nagsisi ang Diyos sa Biblia? Sabi doon sa... Di ba perfecto? Oo, Huwag ka magsalita. tatanong mo. Tapos ka na yun, sasagutin niya eh. Nagtanong ka, ikaw ang sasagot, ikaw na may sagot. Christian ka na nga eh. Oo. Ano masagot ito? Mali Tama na lang. yan. Kasi, Wag na paulit-ulit yung tanong ha. Isang tanong lang. ayaw mo kung anong sagot niya. Kasi naman natanong pa rin ito, si Brad. Para naman din naman nila kung anong sagot. Tignan natin kung tunay ng bilog ang sagutin mo. Okay. Sabi doon sa 66 ng Genesis. 66 ng Genesis yan eh. No? Na at nagsisi ang Diyos. Oh, yung word na nagsisi ang Diyos yun, translation yun eh. Sa Hebreo, Bereshit Koshe. Ang Bereshit Koshe, wala doon. Ang mababasa, Alahumbare. Ang Alahumbare ay, ang Diyos ay nalumbay, naluba sa kanyang puso. Kaya wala tayong mababasa sa original language ng Hebrew na nagsisi ang Diyos. Walang gano'n. I challenge you, kaibigan. Oh, madali. Tapos na yung tanong na yan. May susunod na tanong dito. Si brother. Christian. kayo. Sa Christian tanong. Diyos? Hindi, Christian naman. Tanong lang ha. Christian.
Tanong lang. Sa Christian. May tanong ka muna. Sa Christian muna. Sa Christian, may Christian pa magtatanong sa Muslim. Christian. Christian. Sa Bible ay sinasabi na Excuse me. bawal yumukod sa hindi Diyos. Yung tanong ko sa Muslim, bakit ang Quran sinasabi ni Allah na yumukod ka, inutusan ni Allah ang mga anghel na yumukod kay Adan. Ang tanong, iyon, bakit inutusan ng Diyos ang mga anghel na lumukod kay Adan? Tama po yun. Pero bago natin bigyan ng diretsong kasagutan, ito po na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kay Adan. Okay. Kasagutin lang ni Brother Muslim yung tanong dito ng Christian. Okay. At mamaya, ako'y magtatanong naman sa Kristiyano. Yan. Maganda dyan ka, Eddie. Katatakas! Ay, nako, yung putang, hindi ito magsamba. Dahil, ang pagsudyot, pagyukod, ay naupo lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mismo rin siya rin ang nagpahintulot. Kaya wala pong problema rito. Kung sino po ang sinasamba ng mga Muslim, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba. Ngayon, inutos niya sa mga malaikat na magsudyot is ginawa ng malaikat ito bilang pag-respect sa kanyang katakilaan. Ito, siya rin po ang nagutos, kaya walang problema na hindi sinamba ng anghel si Adan. Yun lamang po. Okay, pwede na ako magtanong sa Kristiyano. Okay, satisfied naman ang audience natin. Nasagot naman ang batang Muslim. One question lang. Hindi na pwedeng umulit. Okay. Ay, tanong ba? Meron. Sa kusan. Ayon sa doktrina ng mga Kristiyano, si Jesus Christ ay nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. May tanong ka rito. May patinig ka. Hindi, ito'y tanong sa mga born again. Oh, excuse me. Wala na yan kasi nag-retire na yung ano eh. Hindi, baka naman merong gusto sumagot. Ang tanong ito, sinasabi na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Hindi, magpanggap ka ng Kristiyano. Harap ka rito sa kamera. Kami, nagbigay kami ng time sa sharing of Okay. ideas. Alam ko na. Ang tanong ito, Saba ito. Muslim ka lang, Muslim ka lang pwede magtanong. Kasi tapos hindi. Okay, ito muna, patapusin ko muna. Kasi yung nakalaban niyang kalbo, estudyante ko nung araw sa debate yun. Tumatakbo. Nung makita niya yung nagturo sa kanya ng debate, umalis na. Pero hindi mo tinuro tumakbo. Dahil estudyante mo. Ay, kaya nga, hindi na kailangan ituro yun. Alam niya na eh. Ngayon, ang tanong dyan, kung ang turo ng Kristiyanong born again, si Kristo ay nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. Ito ngayon ang tanong. Sige po. Nung si Jesus ay nagsalita habang nakapako sa krus ng Diyos ko, ba't ninyo ko pinabayaan? Siya ba ay wala sa katawang tao o nagkatawang tao? Ano? Takbir! Sino po ang panarap sa Kristiyano? Alam, dapat yan ang mga tanong. Tama ka. Hindi ba? Kung ang pangunahing motibo ng kanyang Bakit akong Kristiyano dito? ibig sabihin wala tumulong sa kanya. Hindi, ang prinsipyo kasi, si Jesus Christ, kaya nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. O eto ngayon ang tanong, nung siya'y mapako sa krus, siya ay tumingala at tumaing mula sa kanyang katawang tao. Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Akala ko ba'y kaya ka nagkatawang tao para magligtas? O abir nga,
asa na ba yung mga Katoliko, Protestante? Wala na sila. Wala na. Nandito na ang maestro eh. Kaya, yan ang mga dapat na linawin at itanong. Alam nyo kasi, sa debate, mahirap na lang magbuhat ng sariling bangko eh. Pag-ari, pinakamabuti pa tayo na mag-usap. Okay. Ang tanong ko naman sa tagapagsalita ng Mga Muslim. Jamil ka, di ba? Ito ang tanong. Pagka ikaw ay nagbabasa ng Biblia, di ba?